Di naging alintana ang masamang panahon sa matagumpay na pagdaraos ng 2025 Philippine Racing Commission o PhilRacom Special Invitational Race at Grand Copa de Manila. Natampok ang mga pinakamatitikas na kabayo sa bansa sa 1600-meter race distance sa ilalim ng pamumuno ni PhilRacom Chairman Relly De Leon at Metro Turf Racing Director Rondi Prado kasama ang Games and Amusements Board. Sa race 2, ang Sherbet Fountain ang nagkampiyon ngayong taon sa pangunguna ni jockey M.A. Alvarez na nanguna sa meta sa isang malinis na wire-to-wire victory. Bitbit ang timon ng owner na si Gabriel Gairlan at trainer ni si Dante Salazar. Matindi rin ang challenge ng Ace of Diamond sa ilalim ni JB Hernandez na nagtapos sa ikalawang pwesto. Pumangatlo ang Varati na sinubukang humabol sa final stretch habang pumang-apat naman ang Andiamo Afirenze matapos ang isang masalimuot na mid-pack trip. Sa race 3, ang pinakainaabangang 2025 Grand Copa de Manila, umarangkada ang Batang Manda sa ilalim ni PR Dilema sa kanyang mabangis na late kick pagkatapos ng isang maingat na pagsunod sa leader pack. Dahil dito, tagumpay itong naitawid ng owner na si Benjamin Abalos Jr. at trainer na si Claudio Angeles. Umabante sa ikalawang pwesto ang Jungkook sa pangunguna ni jockey KB Abobo. Umabante sa ikalawang pwesto ang Jungkook sa pangunguna ni jockey KB Abobo na may matinding pace pressure sa una pero di na nakabangon sa closing meters. Ikatlo naman ang Easy Does It, habang pang-apat ang Istulin Ola sa ilalim ni John Alvin Guse. Sa bayang karerista, maraming salamat sa suportan nyo sa karera sa atin. Salamat din kay Sherbet Fountain, champion. Thank you very much. Thanks God. Ang masasabi lang po namin sa event ngayong taon na karamihan, puro magagandang karera po, katulad nitong ngayong Grand Copa, magandang karera po. Tapos yung ibang stake race na darating, mga magagandang laban, yung third leg triple crown, nabangan din po nila. Ayun nga po, napakaganda ng karera ngayong taon. Sa darating, magkikita-kita pa po itong mga tumakbo sa stake race. Sana panoorin niyo lang po. Yun po, na napakaganda ng mga ngayon karera. Lalo ngayon, lumalakas na po ang karera. So, yung mga darating na mga karera pa, stake races ng PhilRacom, at yung mga sponsorship ng karera, abangan nyo po kasi maganda na po ang karera ngayon. Di may pagkakaila ang bilang ng mga taong nagbabalik loob sa horse racing simula ng pansamantalang matigil ito noong pandemya. Isa na rito ang baguhan at batang horse owner na si Millicent Ang Espina sa mga nahumaling pasukin ng mundo ng karera dahil sa kanyang pamilya. Definitely two things. One is I'm an animal lover, so when I saw horses up front in personal, it was so different from seeing them in front of the camera or just in a video. And second is the community. Everyone I've met here in the horse racing industry has been so passionate about it. Horse owner, horse trainer, jockey. Every time I meet anyone here, they have a lot to talk about. So every day has been very educational and enjoyable. Sa panayam naman ng PTV Sports sa PhilRacom, ibinahagi nito ang determinasyong itaas ang antas ng industriya ng horse racing sa bansa. Grand Copa de Manila actually is a tradition that started way back in San Lazaro in 1970s. No? So it is a commemorative race, as they call it, Grand Copa of Manila. So every year talaga to. Diadayo, kasi in celebration of the Manila Day, that will be on June 24. So ito yung diadayo ng mga tao. Siyempre, humihingi pa rin kami ng tulong sa gobyerno para ma-incentivize yung industriya ng karera dahil napakaganda kasi talaga ng industriya ng karera at malaki ang natutulong ito sa gobyerno in terms of job generation, in terms of promotion of tourism, mga ganung bagay. Sunod na pinaghahandaan ng PhilRacom ang third leg ng Triple Crown sa July 13. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino para sa Bagong Pilipinas.